Kahit wala sa Pilipinas, sinihikayat ng Office of the Ombudsman si dating Congressman Zaldico na magsumite ng kontrasalaysay. Pagkakataon daw ito ni Ko para depensahan ng sarili sa akusasyong kumita siya umano mula sa flood control project sa Oriental Mindoro. May unang balita si Salima Refran. An order to file counter-affidavit was given to Elizalde Zaldi Esco, but the recipient refused to accept. Pinadalhan na ng Office of the Ombudsman si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ng utos para maghain na ng kanyang kontrasalaysay kaugnay ng 289 million peso na substandard umanong flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Inirereklamo si Ko at 17 iba pa na mga taga-DPWH at contractor na Sunwest Incorporated ng graft, malversation, falsification of public documents at paglabag sa Government Procurement Act. The last place or the last residence of former Congressman Ko was used in the delivery of the order, and yet the persons who received it on his behalf refused to accept the order. Hulyo pa wala sa bansa si Ko matapos magpaalam noon sa Kamara na magpapagamot sa Amerika bago tuluyang magbitiw sa pwesto bilang party list representative nitong Setyembre. May Interpol Blue Notice na kay Ko na pinaniniwala ang nasa Europa. Gayunman, hinihikayat pa rin ng Office of the Ombudsman na maghain si Ko ng kanyang counter-affidavit. The Ombudsman has intelligence on his whereabouts, although we can expect na palipat-lipat po siya. This again is an opportunity for him to air his defenses. You can go to a Philippine embassy para po mag-swear in sa harap ng isang consul, and then that will be treated as if it was sworn in before a prosecutor, which is the actual process. Inaaral na lamang daw ng Office of the Ombudsman kung napaso na ba ang panahong dapat ay nakapaghain na si Ko ng kontrasalaysay para maituring in default na ito sa preliminary investigation. In default po kasi ang isang respondent, hindi siya nakapagbigay ng kanyang defense sa mga allegations laban sa kanya. Ang nangyari po doon, yung lahat ng nasubmit, including na po yung complaint affidavit ng complainant, ay magiging basis na po ng prosecutor dun sa kanyang resolution, whether or not there is probable cause or yung prima facie case with reasonable certainty of conviction. Samantala, 15 pang field investigators ang tinalaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla para tumulong sa investigasyon. Kabuuang 30 field investigators na ang nakatutok sa flood control projects. Ito ang unang balita, Salima Refran para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.